What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy, and for today's video, ito yung katuloy ng vlog natin about sa bike review natin dito sa Triumph Tiger Sport 660. So sadly, susoli na natin siya sa Wheeltech, and ngayon ay mag-short ride tayo sa kabilang bayan lang. At papaliwanag ko sa inyo yung mga magagandang features na itong bike na to, kung bakit ito ang dapat nyong bilhin, no? Kung ikino-consider nyo is budget talaga, at yung size ninyo, like kagaya ko, ako 5'6" lang na tumitimbang ng 70 kilos, at kung ano pa yung mga kagandahan nitong Tiger Sport. So tara, umpisa na natin ang video. So sound check muna natin siya. Yan, yung kanyang kill switch at start button, magkakasama na lahat. So hindi nyo siya mapapaandar ng i-start nyo lang ito. Kailangan pipigain talaga itong clutch. Yun. Yung current na bike natin ay kasing gaan lang nitong bike na to. Ang difference lang nilang dalawa is mas mataas lang ito ng konti. Pero ako kasi 5'6", merong inseam na 38 inches, ayan, tiptoe ako. Pero dahil magaan na para sa akin itong bike na to, kaya ko siyang buhatin. So yun yung isang ikinaganda nitong bike na to, magaan siya para sa 600cc na sports touring. Yun, thank you Nay. Isa pa sa magagandang features nito is yung kanyang TFT panel. Kung mapapansin nyo, malinaw kahit sinag ang araw. Madaling mabasa yung mga figures, yung mga numbers, at kahit medyo maliit yung icon, madaling maintindihan, ano. Nung nakaraang vlog natin, hindi ko nabanggit yung top speed nito. Hindi kasi ako makagamit ngayon ng sa editor ko, no? Hindi ako makagamit ng effects like yung mga subtitles or kaya hindi ko mailagay yung mga numbers and figures na kailangan yung malaman. Anyway, babanggitin ko na lang. So, ang top speed po nitong si Tiger Sport 660 ay umaabot ng 220. So dahil siya sports touring, medyo may wind drag ito, like ito, yung visor kahit ibaba natin. May wind drag yan, may pigil yan, at saka yung mataas na profile ng motor. Pero dahil magaan siya, maganda yung power to weight ratio nitong bike na to, kasi 206 kilos curb weight. I think kasama na yung full tank doon. Malakas siyang humatak, At isa pa, yung kanyang low end torque. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung lakas ng kanyang low end torque. Meaning, kahit sa low revs or halimbawa low speed, high gear, humahatak talaga siya, hindi siya yung pumupugak, Yan. So, pakita ko sa inyo, 30 kilometers per hour, 6 gear, binitawan ko ang clutch. Ayan, wala tayong throttle. So, ayan, humihila siya, hindi siya pumupugak. Any big bike naman siguro is kaya ito, pero ito yung isang mainam sa mga malalakas yung low end torque. Galing tayong 6 gear guys, ayan 6 gear. Hindi na tayo mag-shift. Ang lakas niya mag-gain, from 30 to 80 kilometers. Anyway, nagets nyo na yung point ko. Maganda yung low end torque nito. At para sa akin, sa isang linggo straight na paggamit ko sa kanya, yung kanyang fuel consumption is panalo talaga. May mga 600cc ako na ginagamit pero malalakas sa gas. Ito, panalo ang fuel consumption nito. 30 to 33 kilometers per liter, lalo na kung hindi ka naman walwal at hindi ka sobrang conscious sa pagtitipid ng fuel consumption. Like, kung paano lang talaga gamitin yung bike na to with engine brakes, ganyan. Wow. Sa vibrations niya, wala masyado. Kasi inline 3 ito, pino na talaga yung vibrations nito.
engine heat. Kapag big bike kasi, at alam nyo na, hindi kayo nagpantalon, medyo mainit talaga. Any big bike naman yan. Isa sa mga magagandang feature ng sports touring or ng touring bike is yung visor. Kapag ang visor mataas, medyo hindi stress ang leeg or hindi galaw ng galaw dahil sa hangin. Actually, yung hangin niya dito na bumabato sa ibabaw ng aking nakataas na visor. So parang sumasayad na lang yung hangin sa ibabaw ng helmet ko. So ito, naka high rise ito ngayon, at ito ang itsura ng kanyang low rise na visor. Ayan. Halos kapantay na lang siya ng side mirror. At ang hangin naman nito, syempre straight sa inyong helmet. Ayan. Nimble. Malaki tignan ang bike pero magaan. At sa tangkad niya, nimble talaga ito. At saka syempre, touring big bike siya, relax lang ang inyong braso at likuran dahil mataas ang handlebar. Kahit tayuan mo siya na ganyan, ayan, magandang maganda ang tayo mo dito. Woo! Ang lakas ng torque, bumabatak ng braso. So alam nyo naman, si Sir Troy mahilig sa sports touring. Kung ako lang talaga may budget, isa talaga ito sa pag-iipunan ko. At isa sa mga kino-consider ko is yung kaya kong bitbitin, like sa timbang, sa seat height, ganyan. At isa sa mga magandang features nito is yung kanyang riding mode. Meron siyang road at rain. At yung kanyang display panel, very informative, ano? Kitang-kita mo yung gears, ayan, yung mga low fuel indicator, maintenance indicator. Yung kanyang digital tachometer is very responsive at hindi nag-i-skip yung kanyang mga lines or blocks. Like kapag nag-rev ka talaga, ayan. Ayan o. Ang ganda ng kanyang display. At ang linaw. Ayan. Side mirrors natin, malalapad, hindi magnified. So I think ang isang kulang na lang dito sa handlebars natin is sana lagyan nila ito someday ng illuminated, ano, yung may backlight na yung mga buttons natin para sa gabi, kung ganito kadami yung controls natin. Actually hindi pa nga madami itong controls na to, madali pang kapain ito para mas madaling makita sa gabi. Mga ilaw niya all LED. Ayan, madali lang itaas yung ano niya, no, visor. So ito pong bike na to is Boss Ironman finisher na siya. Ginamit siya ng isa nating tropa nung Boss Ironman, ano. So naka-finish naman siya, kaso nang dahil sa rules, disqualified ang rider. Pero kung walang rules, napakalakas ng bike na to talaga. Kung titignan nyo yung kanyang katawan, malapad dito sa gilid. Ayan, ang laki ng tangke, 17.2 liters. At nagre-range siya ng 30 to 33 kilometers per liter. Yung upuan naman natin, one piece seat, malambot. Braking system malakas. Double disc brake yung harapan, single disc brake yung likod with ABS. At sa engine niya, I think may traction control ito, lalo sa road mode, I mean sa rain mode. Tapos electronic shifting with sleeper clutch. Yes, with sleeper clutch. Ang nimble ng katawan, tapos ang agile ng engine. Hindi na ako magtatawa kung bakit ang dami nang lalabas nito at nung kapatid niya na si Trident 660. Yan, malambot din siya kung gagamitan nyo siya ng clutchless, ano. Sa braking natin, brake lever, merong 5 stage na adjuster. Yan, depende sa haba ng inyong fingers. Tapos yung mga gulong niya, 120 sa harapan and 180 sa likuran. Malapad.
extra grip at mas stable sa daan. Suspensions, isa sa mga magagandang features ng bike na ito. Gumagamit sila ng Showa suspension. Ayan, pre-adjustable at sa likuran with gas canister, ano. So kahit makakita ka ng lubak-lubak na tingin mo masakit sa katawan o sa puson, ayan, kagaya nito, ito may mga small bumps dito, ayan ga. Walang-wala lang sa kanya. Yan ang isang magagandang katangian ng mga touring big bike. Magaganda at malalaki ang mga suspension. Noong una, nakasubok ako ng sports bike eh. Yes, maporma, pogi. Maganda sa paningin ng iba, pero alam niyo yun, sakripisyo, katagalan eh. Sakripisyo sa katawan, masakit sa likod, masakit sa braso. At may mga ilang sports bike na malalakas sa gas. Pero pag touring, alam nyo na, pogi rin naman ang mga touring. Actually, ang malaking bike, malaking body ng touring big bike is talaga napaka-pogi. Ako personally, ang liit ko, pero napakahili ko sa mga malalaking motor. Eto, lapat, tignan, no. Yung lapat naman ng kanyang handlebar, ayan, with slider. Hindi siya sobrang lapad, ano. I think sakto lang siya. Yung, alam mo yung madali lang sa singitan. Yan. Wow! Woohoo! Fourth gear at 140, I think. So hindi pa siya nakasagat ng RPM. May 5th gear pa tayo, at 6th gear. Napakalakas ng bike na ito, promise. Hindi mo lang talaga alam kung saan mo gagamitin dito sa Pilipinas yung laki ng makina at yung lakas ng makina. Merong bagong labas na motorcycle. Actually, meron na talaga yon, existing na. May bagong model ng mga kapatid nito, yung Daytona. Yun naman yung sports bike ng 660cc nila. And yung naked bike nila ay yung Trident 660. Sana ma-experience din natin yung Daytona, no? Yung Trident, may review na rin tayo nun. So ilalagay ko na lang dyan yung card sa top right. Yan, para kung interested kayo sa naked bike na ganitong makina, ganito kalakas yung power, ayan, pwede nyo panoorin dyan. So Triumph is a British motorcycle tawag dito brand. So gusto ko lang siyang i-re-entry ulit nitong 2024 para alam nyo na, sa mga bagong subscriber natin at sa mga existing na subscriber na nagkakaroon na ng interest sa pagbili ng big bike, eh meron kayong pagpipilian na magandang motor. Kagaya nito ang Triumph Tiger Sport 660. Ayan, so nandito na tayo sa Wiltec Big Bike Complex. Hindi ko lang alam kung nandito si Boss P ngayon. Silipin natin siya. And so once again, this is the Triumph Tiger Sport 660. At ayan po ang kanyang itsura. Matangkad siya pero magaan. Ulitin ko para sa mga kagaya ko na may height lamang na 5'6", abot nyo to, no? Kahit 5'4", maabot ito. Ganyan. So ito ang tunog ng stock pipe na inline 3. Yan. Bago natin hanapin si Boss P. Hello sir. Ano po, magre-return po ng demo bike. Yan, silipin natin yung isa sa mga bago nilang motor. So wala kasi dito yung Speed 400. Ang meron lang sila dito is itong Scrambler 400. Ayan, napakalaki nyo. Tignan nyo naman yung size ng exhaust. Boom. Ang laki. Classic. Meron na siyang headlight grill. Meron na ring handguard.
analog digital yung kanyang display panel. Tapos yung kanyang seat, napaka-premium. Triumph na Triumph ang gawa. Ayan, all LED, naka 2-in-1 barrel. So, ayan, ang kanilang bagong 400cc na motor. Laki ng gulong sa harapan. I think rim 19 yan and rim 17 itong likuran. So, siya ay scrambler. Yung speed kasi is classic, ano. And then, ito, meron tayong mga Trident. Meron tayong mga 1,200cc. Ito, 1,200 na adventure. Ito mga adventure bikes ito. So, yun guys. I think yan lang ang vlog natin for today. At maraming salamat kay Boss Philip Garcia of Wheeltech Big Bikes Nueva Ecija. Ayan. At saka dito sa Triumph Motorcycle Nueva Ecija. Maraming salamat. So, yan ang vlog natin para dito sa Triumph Tiger Sport 660. At kung nagustuhan niyo yung vlog natin, please like, comment, share, and subscribe. And hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So, ride safe and see you on my next one.